Hello everyone! Welcome to Ate Jess Kitchenette. Ngayon po ay gagawa tayo ng napakasarap na ubi kasaba cake with two kinds of toppings. Ayan po ang ubi kasaba cake with latik and caramel cheese topping. Ayan. Sobrang nag-crave po talaga ako ng bibingka kaya naisipan ko pong gumawa ng kasaba cake. Pero ang gagawin po natin syempre very special at i-level up po natin ito. Yes! Kaya let's start! Ito po ang ating mga ingredients sa gagawin po nating ubi kasaba cake. Ayan. Melted butter, brown sugar, salt, ubi flavoring, vanilla extract, optional po ito, 2 eggs, make sure po it's room temperature. Hahaluan po natin ito ng grated ube. Yan. Grated coconut, yan po yung kinayod na nyog. 1 can of condensed milk. Then evaporated milk. Ito po yung pinakamalaking size. Yan. And lastly, ang grated cassava. At huwag nyo po itong pipigain. Yan po ang ating mga sangkap. Ito naman po ang mga ingredients for caramel toppings. Instead of using condensed milk, ang gagamitin po natin dito ay caramel sauce para maiba naman po. Wow! Ito po yung caramel, yan. Egg yolk, evaporated milk, and cheese. Yan po ang ating mga ingredients. Ngayon naman po ay ihanda na po natin ang ating mga baking tray. Kailangan lang po muna nating idaan sa apoy ang ating mga banana leaves para maging pliable po ito, kagaya niya. Then, maingat po nating punasan ang mga ito dahil madali pong mapunit. Ngayon naman ay ilalay na natin ang ating mga banana leaves sa ating mga baking tray. Ayan, kita nyo po, napaka-pliable niya at sumusunod sa shape ng ating mga tray. Then, i-grease po natin ito ng coconut oil or butter. Ang gamit ko po dito ay coconut oil galing po sa ginawa ko pong latik kanina. Pagkatapos, set aside lang po natin. O sige, umpisan na nating paghalu-haluin ang ating mga ingredients for cassava cake. Ayan ang ating grated cassava. Kinayod na nyog. Ayan, kaya hindi na po tayo maglalagay ng coconut milk. Grated ube. Ayan, sarap. Salt. Muscovado or brown sugar. 2 itlog. Ayan. Evaporated milk. Condensed milk. Ayan. Kalusin po natin o scrape natin lahat yung mga dumikit sa can kasi sayang. Ako po wala po akong itinitira. Ini-scrape ko po talagang lahat yan. Wow! And then, imimix po natin maigi until well combined. Ayan. Halo-halo lang. Then, add na po natin ang ating melted butter, vanilla extract. Kung wala po kayo nito, okay lang po. This is optional. Ubi flavoring. Ayan. Para po lalong ma-enhance ang flavor ng ating ubi kasaba cake. Diba nga special? Oh yes! Then, mix po natin ito. Mix, mix, mix. Ayan. Hanggang maging smooth. Mas gusto ko po mas matingkad ang kulay. So, I will add 1 more tablespoon of ubi flavoring. Optional po ito kung gusto lang po ninyo. Ano ba yan? Nadubulol-bulol. Mix lang po ulit natin. Wow, look at that color. Ang ganda-ganda. Now, ita-transfer na po natin ang ating mixture sa ating baking tray. 3/4 full lang po para may room pa po yung ating toppings mamaya. Take note, ang consistency ng ating mixture should be runny. At sa recipe ito, makakagawa po tayo ng 2 tray. Wow! Bake natin sa preheated oven at 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit for 45 to 50 minutes. O ayan, after 50 minutes, luto na po ang unang tray ng cassava cake. Isunod na po natin yung pangalawang tray. Ayan po. So, habang inaantay po nating maluto ang ating cassava cake, umpisahan na rin po nating gawin ang ating caramel toppings.
Very easy and simple. Paghahalu-haluin lang po natin lahat ng ating mga ingredients. Gaya niyan. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggat lahat po ng mga ingredients ay ma-combine together. Ayan, napakasimple po, very easy, napakadaling gawin. Diba? Oh yes! Ayan. Ngayon po ay ibubuhos na po natin lahat yung caramel sauce na ginawa natin sa cassava cake. Yung ingredients pong ito ay just enough para sa isang tray ng cassava cake. Yeah? Then, generously top with grated cheese. Ang ginamit ko po dito ay cheddar cheese. Kung may quick melt po kayo, pwedeng-pwede rin po. I-press lang po natin yung mga cheese pababa para hindi po siya madaling masunog during baking time. Ibalik po ulit natin ito sa oven for 15 minutes. Make sure, chine-check po natin ito from time to time para hindi po ito masunog. O ayan, after 15 minutes, ready na po ang ating cassava cake with caramel topping. Ngayon naman po ay ilalagay na po natin yung topping ng ating cassava cake with latik. Ayan. Maski na ano pong style ng pag-slice pwede. Ginawa ko lang pong slanting para naman maiba. Style-style lang yan. Ayan. Tapos ilagay po natin yung mga latik sa ibabaw. So, ayan na po ang ating ubi cassava cake with latik topping. At ito naman po ang ubi cassava cake with caramel cheese toppings. Yan! Sarap! Alam niyo po yung banana leaves, mayroon po siya talagang unique flavor and aroma na nag-i-enhance po sa taste ng cassava cake. Ang bango-bango niya talaga. Wow! At naalala ko pa po noong kabataan ko, ang tawag po namin dito ay bibingkang kamuting kahoy. Hindi po namin ito tinatawag na cassava cake. Ngayon lang po ito modern days. Social na daw ang tawag. At ang authentic way ng pagluluto po nito ay yung may uling po siya sa ilalim at sa ibabaw. Di ba po ganyan? Oh yes! Naku, napaghahalatang matanda na ako. Okay, this is the moment of truth. Let's try! Sarap. Isa pa nga. Parang mauubos ko po yata ito. Sarap naman talaga. Yung recipe pong ito ay subok na po. Kaya maski na po beginners, basta i-follow lang po ninyo yung exact measurement and procedure, hindi po kayo magkakamali. At syempre, hindi po kayo magsisisi dahil napakasarap po talaga. O sige po, try din po natin itong caramel topping. Sigurado po yung mga mahihilig po sa medyo matamis, magugustuhan po nyo ito. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating recipe ngayon. At kung may comment and suggestion po kayo, please feel free to write down below. At kung nagustuhan naman po ninyo ang ating recipe, pakipindot lang po ang like and share button. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong lutuin. Thank you for watching! Bye!